Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tagaytay sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tagaytay. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalay ko ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 83 kabanata, ang talata po ay 8. Pati ang Assyria ay nakipagsabuatan sa lahi ni Lot, nakipagtulungan. Pati ang Assyria ay nakipagsabuatan sa lahi ni Lot, nakipagtulungan. Pati ang Assyria ay nakipagsabuatan sa lahi ni Lot, nakipagtulungan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, sa aming idinudulog sa iyo, na kami linisin sa pamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Mapawi ang lahat naming karumihan at tunay, walang kasinungalingan ang magtagumpay sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tagaytay, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Tagaytay nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Dasal namin na maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Tagaytay. Maraming salamat po. Ang aming pananampalataya, tinugon at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagkukulay ay mula sa Aklat ng Genesis sa ika-41 kabanata. Ang talata po ay 8. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya. Kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang panaginip. Ngunit isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung paanong ang parao ay naistorbo, nabagabag nung kanyang panaginip. Yung kanyang mga panaginip, kanyang tinuran. Doon sa mga salamangkir, doon sa mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Sinaysay niya yung mga panaginip niya.
Siyempre po, ako din siguro, o magkakaroon ako ng panaginip na walang kahulugan. Pero, tumatalakay ng mga kahindik-hindik na kaganapan. Hindi rin ako matatahimik. Ano po? Gagawa ako ng paraan para maintindihan, maunawa. Ano ba? Yung aking napanaginipan. At ito po yung ginawa ng Paraon. Nung pagkakataon na siya'y nabagabag, ipinatawag niya ang lahat ng mga salamangkero, ang lahat ng mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Pero matapos niyang isalaysay yung kanyang mga panaginip, wala isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga kapatid. Kung tayo po ay may hinahanap, kung tayo po ay nagsasaliksik, aba, hindi naman siguro tayo basta-basta titigil. Ano po? Na ay walang ano, walang paraan para malaman ko ano ibig sabihin. Okay na. Tahimik na ako. Okay na. Hanggang dito na lang ako. Hindi po naging ganito ang parang. Kung hindi humana pa siya ng mga matatalinong tao. Pero, tulad nga nung ating nabanggit, wala isa man sa kanila ang makapagpaliwanag. Kung walang makakapagpaliwanag ng iyong panaginip, ano yung gagawin? Kung meron kang hinahanap at hindi mo matanggap, babaliwalain mo na lang ba? Mga kapatid, ang ating buhay ay katulad ng ganitong panaginip. May mga pagkakataon na hindi natin maintindihan. Wala tayong ganap na kaunawaan. Meron po akong binisita. Isa nating kapatid na dumadaan po sa isang pagsubok na pisikal. At yung ating kapatid, hindi na madali sa kanya ang gumalaw. Kaiga na lang siya. At may mga sakit siya na nararamdaman na yung isa sa kanyang mga kapatid, kababatang kapatid, ay nagsabi sa akin, dumadanas ng hirap. Ipinagkatiwala ko na po sa Panginoon, pero sadyang sa aking puso, sa aking isip, pag nakikita ko na siya'y nanghihina, kapag nakikita ko na hindi niya tinataglay yung maaliwalas na paningin, sabi niya, ako din ho inasasaktan. Paano ba? Paano ba po magtagumpay? Alam niyo po habang nangungusap siya sa akin, ang Panginoon po tumugon. Sabi ko nga sa kanya, alam niyo po ang sabi ng Panginoon, itong pinagdadaanan ng kapatid niyo ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya. At nais ng Panginoon na kayo ay sama-samang magtagumpay. Mga kapatid, kapag ating siniyasat
yung pangyayari sa isang nilalang, nakakaapekto dun sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya alam niyo po, wag nating sasabihin na, para sa akin lang naman 'tong ginagawa ko. Naalala ko po yung mga gumagawa ng kasalanan, walang galang na sa kanila. Na sa kanilang kaisipan, ang sinasaktan ko lang naman, ang maaapektuhan lang naman dito ay ang aking sarili. Yan ang akala mo. Iyan ang iniisip mo. Pero sa totoo, nakakaapekto yan sa mga nakapaligid sa iyo. May kausap po ako. Nasabi nung lumapit po siya, sabi niya, Pastor, gusto ko po kayong makausap patungkol sa ipinaliwanag niya yung sitwasyon, kung nasaan siya, kung ano yung mga nagaganap sa kanya. Tapos sabi niya, para pong wala na po akong pagtitiwala sa kung kanino man. Sabi, sabi ko, ba't lumapit ka pa sa akin? Di ano pa ang halaga ko? Sabi niya, hindi naman po. Sabi niya. Pero kasi po yung mga tao na malapit sa akin, hindi po sila mapagkatiwalaan. Hindi ko po maipagkaloob sa kanila yung kaisipan na uunawain nila ako, ipagtatanggol nila ako, dadamayan nila ako. Lalo na po, pinagdaanan ko po, sabi niya, yung sitwasyon po na kanyang ipinaliwanag. Sabi niya, habang ako po ay dumadaan sa ganitong sitwasyon, lahat po sila hindi ko matagpuan. At ang malungkot pa po, nalaman ko na ako pa, kanilang pinagkukwentuhan. Alam niyo po, lagi kong sinasabi, mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo dun sa mga taong nagpapa-prayer item nung mga hindi nila buhay. Naku, Bernie, paano naman? Kasi nangangailangan talaga sila ng tulong. Nangangailangan ng tulong. Di tulungan mo. Hindi na para ikwento mo. Hindi na para ihingi mo ng tulong sa iba. Parang wala akong ganap, sapat na kakayahan para tulungan sila. Manahimik ka. Walang galang na sa iyo, kapatid. Manahimik ka. Hindi para ikwento mo pa. Hindi para ipagsabi mo pa. Bernie, parang ganyan ginagawa mo. Dun sa mga ibinabahagi mo na kwento. Parang ganyan yung ginagawa mo. Parang gusto kong sabihin sa iyo na manahimik ka. Naku, meron po akong tulong na naibigay, kapatid. Ang sabi ko po, kung walang maibibigay na tulong. Anong tulong yung aking naibigay? Aba, sinabihan ko po yung ating kapatid. Akala mo lang sa iyong paningin, ikaw hindi pinapansin o hindi pinapahalagahan. Pero lingid sa iyong kaalaman, may mga tao pala na
kumakalinga sa iyo o ipinapanalangin ka. Sabi niya, sa bagay, kasi sabi niya, nung pagkakataon na gusto ko na pong sumuko, ako'y pinagkalooban ng Panginoon ng kapayapaan. Ako'y nagtaglay ng pag-asa na hindi ko po maunawa kung saan nagmula. Sabi ko, kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Samantalang hindi mo maunawa, wala ka namang narinig, wala ka namang nabasa, pero tumanggap ka. Napakahalaga na ang pinanggagalingan ng iyong kapanatagan, ng iyong pag-asa, ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ang pinakamainam, huwag mo lang basta-basta basahin. Araw-araw mong pagtuunan ng pansin. Araw-araw mong bulay-bulayin. Sa umaga, sa gabi. Siyasatin mo. Unawain mo. Hayaan mong taglayin mo yung katotohanan ng pangako ng Diyos. Sa ganitong paraan, hindi ka mapapalo kung hindi ikaw ay magkakaroon ng kasiguraduhan ng pagsama at pamumuno ng Diyos. Paano posible ito? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Si Faraon, wala siyang nakuhang katugunan galing sa mga matatalino, galing sa mga salamangkero, sapagkat hindi laman ang magpapaliwanag at magkakaloob ng katotohanan at kaliwanagan kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang ating pong programa ay pagtawag sa bawat isa. Manumbalik tayo sa salita ng ating Diyos. Hayaan natin sa ating mga puso taglayin kapayapaan at kapanatagan ng ating Diyos na buhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na aming makita, maunawa ang iyong salita. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin, Panginoon, ikaw po ay patuloy na lumikha sa amin ng puso, ng kaisipan, upang ganapin at sundin ang iyong dakilang kalooban. Ama, dasal namin na mapawi ang anumang hindi naaayon sa iyong salita. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mo pong magkaroon kami ng kauhawan sa pang-araw-araw na pagbubulay ng iyong salita. Magkaroon kami ng pagnanais na mabati ang inyong dakilang kalooban sa pamamagitan ng inyong salita. At kami po'y nananalig ang Santong Espiritu ay patuloy na mangungusap sa pangalan ni Jesus. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tagaytay sa probinsya ng Cavite, ang aming panalangin,
ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Tagaytay ay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapatawaran. Hayaan mo pong dumaloy ang kapakumbabaan upang tunay maganap, mapangyari at maranasan ang iyong dakilang kalooban. Amin din pong idinudulog sa iyo, Ama, na sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitata ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Tagaytay. Maging pagkakataon nito na makapaghandog ang iyong katawan, dumaloy ang iyong spirit at kapangyarihan. We declare the fear of the Lord sa bayan ng Tagaytay. At ayan mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan upang tunay mapangyari ang iyong dakilang kalooban. Habang sa din po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang pagkilos sa iyong mga anak na naglilingkod sa aming pamahalaan. Ikaw po ang kumilos sa kanila sa pangunguna ng aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin ng Diyos, walang kasinungalingan ng kaaway ang magtagumpay kung hindi ilantad mo ang lahat ng dapat malantad at magkaroon ng paghusga galing sa iyo ng may katwiran at kabanalan. Dasal din po namin, Panginoon, na dumaloy ang iyong pagsama sa aming mga kapatid na OFW na tinawag mo bilang overseas, Filipino witnesses. Lord, hayaan mo ang Santong Espiritu ay bumaba sa kanilang buhay. Kaya din po, Panginoon, sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, ikaw po ang patuloy na umalalay at magkaloob ng karunungan upang sila'y magtagumpay. Ito din po yung aming panalangin na dumaloy ang iyong kapangyarihan sa aming bayan upang maganap namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa mga bayan ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Mapangyari ang iyong spirito at kapangyarihan. Dumaloy ang iyong kalwalhatian, maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kumilos ka upang patuloy na manumbalik sa iyong pag-ibig ang mga bayang ito. Ngayon din po ang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Lord, hayaan mo na ang mga bayang ito'y magpakumbaba sa iyo at taglay ng Espiritu at kapangyarihan. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa mga naglilingkod sa iyo ng buong puso at lubusan. Lord, we declare peace over Israel. Maraming salamat. Aming pag-asa, tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, ay dudulog, lalap, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong saliting ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan.
I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and that with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.